Yun yung ating topic ngayong araw na ito. Ito ay patungkol doon sa pagkaipit ni Dan Maasin kay Missionary Faith. Na sana, ang tanong naman sana, biblical naman. Nasa Biblia naman ang tanong, sinabi na nga ni Missionary Faith na hindi ako nagtatanong kung paring Katoliko ba o paring Aglipayan ba. Ang tanong ko sa Biblia, ang pare, sugo ba ng Diyos? Yun ang tanong Pakinggan natin yung naturang talakayan na. Ito, pakinggan ninyo ano nangyari dito. Oo, yun baka ang pare sa lugoon sa Diyos. Ayun, yung tanong, sang-ayon ka ba na ang pare ay sugo ng Diyos? Siguro ka lang, sir. Categorical answer. Ito ba? Dili ko mo yun nga ang pari sa Katoliko sunod sa Diyos. Dili ka. Bigla siya nalipat sa Katoliko, hindi naman tinatanong yung paring Katoliko. Ang tinatanong naman, ito si Missionary Faith, ito yung dating member ng Church of Christ, Fourth Watch, na nagipagtalakayan sa atin sa punto por punto, kung naalala ninyo, ano? Siya yung nagipagtalakayan sa atin sa punto por punto patungkol doon sa bautismo sa sanggol. Nung nakatalakayan ko siya, mga ilang linggo, ilang buwan ba dumaan, patakanan lang kami, pumasok sa Zoom, akala ko, may ipagtalakayan, pero sabi niya, testimony daw siya. Ano kayang testimony nito? Baka testimony na panira sa Katoliko, pero sabi niya, testimony lang ako bro, gusto ko testimony yung aking conversion from Church of Christ Fourth Watch to Catholic Church. Di nabigla kami dalawa ni Brother Angel. Sabi ni Brother Angel, ha? Ganun ba? Kamakailan lang, ano ka? Church of Christ Fourth Watch Tapos ngayon, ano ka na? Nag-Catholic ka? Sigurado ka ba dyan? Sigurado daw. Nag-testimony siya. At yun, na-convert siya into tubig daw, wait lang. Ayun na, so, yun na nga nangyari. Na-convert siya to Catholic from Church of Christ Fourth Watch. At ito ngayon yung katawagan ni Dan Maasin. Tinatanong si Dan Maasin, ayon sa Biblia, ang pari ba sugo ng Diyos? Sabi ni Dan Maasin, hindi. Kasi ang mga paring Katoliko, teka, hindi naman tinatanong ang paring Katoliko dito Hindi nga, sabi nga niya, hindi ako nagtatanong kung paring Katoliko ba, paring Aglipayan ba. Ang tanong ko dito, yung pari sugo ba ng Diyos? Sabi niya, hindi raw dahil, tinan niyo tuloy natin yung video Siguro ka lang. Yun ko nga ang pari sa Romano Katoliko dili sinugo sa Diyos. Sinungaling tong taong ito. Sinungaling si Dan Maasin, hindi kailanman sasabihin ni Eugene Gapo na ang pari ng Romano Katoliko ay hindi sugo ng Diyos. Sinungaling talaga tong taong ito. Hindi kailanman sasabihin ni Eugene Gapo yon. Kaso nga lang, Dan Maasin kasi Seventh-day Adventist, sanay na magsinungaling. Yun ano? Si Dan Maasin, sanay na magsinungaling. Tinan ito nang nangyari sa video. Kung dili pari sa Diyos, maong wala niya giapil sa iyahang gipamatud-an nga tiyo. Kita pari. Dili na mo akong pangutana, bro. Akong pangutana. Sabi niya, hindi sinali ni Eugene Gapo sa kanyang presentation. Hindi pala sinali. Ba't mo hinahalungkat? Nataka nga ako sinabi sa akin niya ni Eugene Gapo. Sabi ko kay Eugene Gapo, bro, yung tema bro is non-debatable. Sabi naman niya, nga, non-debatable nga. Taka nga ako, ba't kinagat Dan Maasin? So, based sa sa pagkauna ko Dan Maasin, siguro, naunahan to ng yabang, kinagat ang tema. Yung tema, hindi naman siya debatable. Kasi wala namang protestante tututol na ang pari ay sugo ng Diyos. Wala mong tutol sila doon. Pero pag nilagyan mo yan ng specific, lagyan mo ng Romano Katoliko, yung mga protestante tutol lahat ng mga yon. Taka nga ako yung tema kasi, non-debatable ang tema. Patutunayan ni Eugene Gapo na ang pari ay sugo ng Diyos. Kinontra naman itong si Dan Maasin. Biblically, talagang sugo ng Diyos ang mga pare. Basahin natin sa Malakias 2:7. O sabi sa Malakias 2:7, ganito ito yung mababasa. Ayan, ang sabi dito, tungkulin ng mga pare na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos.
sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So, kitang-kita sa naturang talata na ang mga pare, sugo ng Diyos. Ito yung tanong ni Missionary Faith. Ito yung tema ni Eugene Gapo. Nakapagtataka, bakit si Dan Maasin, wait lang ha, ay narinig ko ba ako? Nakapagtataka, bakit si Dan Maasin kumukontra dito? Ha? Ito hindi dapat sana niya kontrahin. Kasi biblikay talaga, nandito naman talaga, tungkulin ng mga pare na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo. Yan ang tanong ni Missionary Faith. Pero ating obserbaran kung paano siya sasagutin ni Dan Maasin. At ating ituloy na turang video. Categorical. Ako na ingon pare bas Katoliko. Ako pangutana ba? Ang pare, ay sabat-sabat. Ang pare ba sulugoon sa Diyos? Categorical lang, sir. Yes or no? Tubag. Dili Ay, dili lagi na akong pangutana lagi. Dili lagi na akong pangutana lagi. Niangko na nga ang mga pari sa Katoliko walay lingkod sa mga pari sa Dios o sulugon sa Ginoo. Dili lagi na akong pangutana lagi. Akong pangutana, klaro. Ayan, kita nyo ang sabi ni Missionary Faith, hindi yan ang tanong ko. Hindi siya nagtatanong patungkol sa pari ng Aglipayan, hindi siya nagtatanong patungkol sa pari ng Katoliko. Ang tanong niya, yung pari ba, sugo ba ng Diyos ayon sa Biblia? Si Dan Maasin nasa defensive mode. Ibig sabihin, ipit na ipit. Bakit? Ayaw niyang sagutin yung tanong. Inililiko niya, ito yung sinasabi ko sa inyo Ito sinasabi ko sa inyo na technique ng mga Seventh-day Adventist. Ito yung mga technique nila, na kapag ang tanong ay naiipit sila, inililiko nila. Hindi naman yan maliban sana kung ang tanong ng nagtatanong is ayon lamang sa kanyang sariling haka. Kung ang tanong ng nagtatanong ay ayon lamang sa kanyang sariling haka, natural na wag mong sagutin yan. Natural. Normal yun. Normal yun. Kung ang tanong na nagtatanong ay ayon sa kanyang sariling haka, normal lang na wag mong sagutin yon. Pero kung ang tanong naman niya is nasa Biblia naman, sagutin mo lang. Wag mong dagdagan. Ang problema kasi kay Dan Maasin, dinadagdagan niya dahil ayaw niyang sagutin ang tanong. Sa Biblia, ang pare, sugo ng Diyos. Ang Seventh-day Adventist, walang pare yan. Wala silang pare. Kasi kung meron silang pare, ititrace naman kaagad kung saan nagsimula ang kanilang pare. At sino ang nag-ordain ng kanilang mga pare. Ito naman ititrace yun. Malalaman, galing pala yun sa kanilang leader. Kaso wala silang pare. Wala tayong magagawa doon. Dito tuloy na tulang video. Tingnan nyo sabi ni Missionary Faith, hindi yan ang tanong ko. Hindi yan. Nakakinig mo si Damasin ng hindi yan. Nakakaintindi ba si Dan Maasin ng hindi iyan ang tanong ko? Halimbawa, nagtanong ako patungkol sa plato, sasagutin mo ako ng yahong. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, itong plato ba? Ba't punta Diyos na sa yahong? Ayaw sagutin ng tanong. Dito makikita mo sabi ng iba, bro, very simple lang naman yung argumento, bro. Ba't mo pa kinontent? Kinontent ko kasi very clearly dito, kitang-kita dito, ang technique ng SDA. Isa sa mga technique na kanilang inutos sa akin, kapag naiipit ka, hilahin mo sa ibang issue. Pag kumagat sila, lagot sila ngayon. Dito naman, ito, ginagamit ng hindi Dan Maasin ang naturang technique. Ang naturang strategy ngayon, ginagamit ng ni Dan Maasin. Kasi,
ipit siya sa tanong niya kasi akala niya kasi pag tinanong yon, isisingit agad yung ibang pare. Maya na, sagutin mo muna, yes, sila ang sugo ng Diyos. Sagutin mo lang, sila ang sugo ng Diyos. At ang mga paring tinutukoy na yan ay ang pare ng mga Israelita. Sagutin mo ng ganun. Huwag yung paiwas, mag-defensive mode masyado. Oh. Ngayon, kasi baka kako ang follow-up dyan. Sang-ayon ka ba na ayon sa Hebreo 7:11-12, yang mga pari na yan ay pinalitan na? Ganon lang. Di ba? Ganon lang kasimple yun. Sagutin mo lang. Yes, sila ay sugo ng Diyos. Sabi naman niya, ay salamat. Inamin mo na sila ay sugo ng Diyos. Follow-up question. Sang-ayon ka ba na yung mga paring yan, ayon sa Hebreo 7:11-12, pinalitan na? Sang-ayon ka ba o hindi? Baka yung kako ang follow-up question. Oh. Kasi, style kasi ni Dan Maasin, ang manlin lang sa tanong. Kaya ayaw niya na gawin sa kanya ang ginagawa niya sa iba. Mali yan. Nanunood ba si Dan Maasin ngayon? Nanunood ba si Dan Maasin ngayon? Hindi ba nasa Ebanghelyo ni Kristo? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Hindi ba? Kaya huwag mong ipitin yung iba kung ayaw mong iniipit ka. Ganun lang naman yon. Ngayon, binabaliktad sa kanya ang style niya. Galit na galit. Ayaw niyang sumagot ang tama. Eto ito sinasabi ko eh. Ang mga Seventh-day Adventist ni isang utos walang nasunod. Ha? Mga utos ni Kristo, hindi nila sinusunod. Katunayan, walang utos si Kristo na sinusunod ng mga Seventh-day Adventist. Oh, baka sabihin nyo naman sa akin ngayon, na sinungaling ako, hindi amunin nyo ako. Ha? Walang utos si Kristo na ginagawa ng mga Seventh-day Adventist. Yung palang utos sa Lucas 10:8 ba yun? Na kapag kayo'y napunta sa ibang lungsod at kayo'y kanilang tinanggap, kainin nyo anumang ihain nila sa inyo. Hainan nyo ng lechon niyan, kakain ba yan o hindi? Siyempre hindi. Sinabi na nga taga-ibang lungsod. Pag sinabi taga-ibang lungsod, hintil yon kasi mga yun mga taga-ibang lungsod Ang pinagsabihan ng Israelita, taga-ibang lungsod, mga hintil yon. Pag umunta ka doon at sila'y naghain ng pagkain para sa iyo, kainin mo anuman yon. Anuman ang ihain nila sa inyo, kainin ninyo. Anuman. Hainan mo ng lechon, kakain mo yung mga Sabadista, hindi. Oh. Ngayon, yung utos ni Kristo, wag mong gawin sa iba. Utos yan, ang liwanag na utos na yan. Oh. Wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Si Dan Maasin, gusto niya gawin sa iba ang ayaw niyang gawin sa kanya. O yan si Dan Maasin. Gusto niyang gawin sa iba ang ayaw niyang gawin sa kanya. Salungat yan sa utos ni Kristo. Hoy! Si Dan Maasin, nakapokus siya sa 10 utos, hindi kay Kristo yan. Tapos yung 10 utos naman na kanila pinupukusan, focus na sila sa 4th commandment, Hardo the Sabbath to keep it holy. Remember the Sabbath to keep it holy. Yun lang kanilang focus doon. Pero yung 8th commandment, huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa, araw-araw nilang nilalabag. Araw-araw. Minu-minuto. Oras-oras. Segundo-segundo. Ha? Segundo-segundo. Minu-minuto. Oras-oras. Araw-araw. Nilalabag ikaw 8 utos. Huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Kanila doon, remember the Sabbath to keep it holy, yun lang. Yun lang sa kanila.
Remember the Sabbath day to keep it holy. Dito tayo kasi ito yung utos. Yan lang ba? Ha? Yan lang ba? Meron ba dyan? Huwag kang magbintang sa iyong kapwa. Alam mo, isa sa kautusan, huwag kang papatay. Yan na. Isa sa kautusan, huwag kang papatay. Pero mga Seventh-day Adventist, nilalabag pa rin yan. Alam niyo kung sa paanong paraan? Ating basahin sa unang Juan 3:15. Ayon sa unang Juan 3:15, ganito. Yan. Sabi, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Ano daw? Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. O sa ang dating Biblia, paano sinabi yan? Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Eh yung mga Sabadista dyan, na sobrang puot na puot sa Katoliko, mamamatay tao ang mga yan. O ano, mayroon bang kautusang natupad? Meron ba? Walang kautusang natupad, oy. Oh. Walang kautusang natupad yung mga yan. Kaya sabihin na lang natin ganito, na ito si Dan Maasin, sobrang ipit na, sa sobrang dishonesty niya, na nalalaglag patuloy siya sa kumunoy. Tuloy na yung video. Pero pa sa sitlak sa adlaw. Akong pangutana ba, ang pari sulugoon ba ayon sa Biblia? Ayun, yun ang tanong. Ang pare ba ay sugo ng Diyos ayon sa Biblia? Huwag ko yung pari ba sa Katoliko, pari Oh, wala akong sinabing pare ba sa Katoliko, ba sa Aglipayan, pare ba ng Aglipayan, pari ba sa Orthodox? pare ba sa Orthodox. Akong pangutana, pari ba sulugoon ba sa Ginoo? Yes or no? Oh, ang tanong niya, ang pare ba sugo ng Diyos, categorical, yes or no? Kategory ka lang, sir. Salamat kay ipati ikaw ni Angkor. Dili. Tamo, nang baliktad na. Nilagay na yung ipot sa ulo ni Missionary Faith. Binabaliktad na din Maasin. Eto, pinipresenta ko sa inyo kung gaano kasinungaling na tao yung si Dan Maasin. Oh. Sabi niya, ayan, inaamin mo na rin. Kahit walang sinasabi si Missionary Faith, nagtatanong nga naman, sabi niya, inaamin mo na rin. Ganyan kasinungaling ang Sabadistang yan. Ha? Ganyan kasinungaling ang Sabadistang yan. Inaamin mo na rin. Anong inaamin? Nagtatanong nga naman yung tao. Ha? Nagtatanong lang naman yung tao. Ba't mo sinasabing, ayan, inaamin mo na rin. Oh. Ngayon, nasa kautusan ba huwag kang magsinungaling? Ha? Nasa kautusan ba? Nasa 10 utos ba na huwag kang magsinungaling? Kung nandoon, labag na naman ulit. Na? Labag na naman niya ulit kung nandoon. Na huwag kang magsinungaling. Ngayon, kung nalabag na naman niya, ano nga yung sinasabi doon sa ano? Ano nga yung sinabi doon sa ano? Sa Santiago 2:10, ang nakalabag sa isang utos, nakalabag sa lahat. Oh, yan. Yung mga ito magandang examples din Maasin kung gaano kasinungaling tong taong to. Ayan. Sinabi na nga, pinaklaro na nga eh. Kumbaga, sinusubo na nga sa kanya eh. Hindi ko tinutukoy ang paring Katoliko, ang paring Aglipay, ang paring Orthodox. Ang tinatanong ko sa iyo, ang pari ba utos, sugo ba ng Diyos? Sugo ba? Hindi ko tinatanong na ang Aglipay ang pare. Hindi ko tinatanong ba ang sabi niya, ay inamin mo na rin.
Anong klase to? Anong klaseng utak meron tong taong ito? Naliwanag yung tanong eh. Hindi ko tinatanong kung paring Katoliko ba yan, paring Aglipay. Nung sabihin, hindi ko tinatanong kung paring Katoliko ba yan. Sabi niya, ay salamat, inamin mo na rin. Tamo? Gaano katulirot? Ibang tanong, ini-specific ang tanong, kasi broad siya mag-isip, sa kabroad na mag-isip niya, no, ni Dan Maasin, dinadama yung iba. At wala namang sinasabi na hindi sugo ng Diyos ang paring Katoliko. Wala namang sinasabing ganon. Wala sa Biblia na ang paring Katoliko ay hindi sugo ng Diyos. Wala sa Biblia yon. Wala rin sa referensya na ang ang paring Katoliko ay hindi sugo ng Diyos. Wala rin sa referensya yon. Wala sa Biblia, wala sa referensya. Kaya ang tanong, yung paring ayon sa Biblia, sugo ba ng Diyos o hindi? Yun dapat ang sagutin. Wa ko nihatag laging specific. Oh, hindi nga ako nagbigay ng specific. Wa ko nihatag og specific. Dili ay naipit yung kanina pa utan na ba? Wa ko na utan nag-specific. Wa ko na utan nag-specific ba? Pare ba sa Aglipayan Church? Paminaw sa ay palata. Wa ko na utan na pare ba sa Aglipayan Church? Wa ko na utan sa pare ba sa Universal Catholic? Akong pangutana ba? Klaro pa makay astang bata makasabot man gyud ani. Matod sa Biblia, ang pare sulugoon sa Dios or dili? Yes or no? Okay, tubag, dili lang. Dili daw. Dili daw. Eh di balikan natin kung anong sinasabi ng Malakyas 2:7. Ayan, natin pakita. Malakyas 2:7. Sinungaling talaga si Dan Maasin. Ipit na ipit. Eto, ayan. Ang sabi sa Malakyas 2:7, tungkulin ng mga pare na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At ipalitan to ng ibang salin. No? Ayan, sabi dito ha, sa katunayan, tungkulin ninyong mga pare na turuan ng mga tao, na malaman nila ang tungkol sa akin, at dapat naman silang magpaturo sa inyo, dahil mga sugo ko kayo. Tingnan mo. Napakaliwanag ng talata, ang pare, ayon sa Biblia, sugo ng Diyos. Ngayon, sabi nila ngayon, ituloy mo. Hindi ko naman isito kung tumalikod ba sila o hindi. Kung tumalikod man sila, kasalanan nila yon. Kung hindi sila tumalikod, well and good. Pero hindi madidenay ang fact na ang pare, ayon sa Biblia, sugo ng Diyos. Aliwanag yun, no? Dahil mga sugo ko kayo. Tapos si Dan Maasin, bibingi-bingi yan. Kung sa Bisaya pa na, pangatuloy yung luwagoy. Grabe! To the point. Live. On the spot. Straight to the point. Okay, so tuloy tayo ngayon sa ating video. Pare sa Romano, Katoliko. Oh, sinabi na nga. Mahina utak. Sinabi na nga, hindi siya nagtatanong patungkol sa Romano Katolikong pare. Bakit ipinapasok ni Dan Maasin? Ito yung strategy na kapag naiipit, hinihila sa ibang isyo, na kapag gumabol ka, diyan kanila lalatain. Ngayon, yan ang style na ginagawa niya. Oh, Eugene Gapo, ningangko na. pataka, sinungaling. Hindi ka lang masasabihin ni Eugene Gapo yan, sinungaling ka talaga. Tanongin natin si Eugene Gapo ha. Sana online si Eugene Gapo ngayon na tayo natitawagan si Eugene Gapo. Tayo natitawagan si Eugene Gapo. Eugene Gapo. Nag-live ba si Eugene Gapo ngayon? Double check na natin kung nag-live ba si Eugene Gapo. Double check natin na kung nag-live ba si Eugene Gapo ngayon ha.
Okay, pag nag-live ba siya? Hindi siya nag-live, tawagan natin. At tawagan si Eugene Gapo. Hindi mo tawagan? At titawagan sa kanyang telepono. Titawagan si Eugene Gapo sa kanyang telepono. Eugene Gapo. Tawagan si Eugene Gapo sa kanyang telepono. Okay. Mag-ring kaya ito? Nag-ring. Nag-ring. Sagot kaya ito? Na? Unattended din pati number cellphone. So, ibig sabihin, hindi niya harap ang cellphone niya. Atin tawagan ulit. Tawagan ulit ha. Sagot pa si Eugene Gapo. Ito naman ako ngayon, multo naman ako kay Sainara. Pag umiyak yon, alis na naman ulit ako dito. No? Pag umiyak to sa Sainara, maririnig ko kaagad. Hindi hindi harap yata ni Eugene Gapo. Pilit yung kanyang cellphone. So, ating balikan tawag yung kanyang linya. Ulit. Hindi ata available si Eugene Gapo. Online naman siya. Ano sagutin? Okay, ayun daw yung sagutin. Ano siya? Hindi siya available. So, ate i-refresh natin kung online ba siya o offline. Kung online siya, talagang online si Eugene Gapo pero hindi niya yata karap pa cellphone niya. Hindi siya makasagot. Doon ko naniniwala doon na inaamin ni Eugene Gapo, napakasinungaling talaga na Dalmasin. Yun, tumawag rin. Hello, Brother Eugene? Ay, man! Live tayo ngayon bro kasi meron akong tapok na video straight to the point. Ang tanong dito is, may tinanong ni Missionary Faith si Dan Masin patungkol sa debate ninyo. Totoo ba sinabi ni Dan Masin na inamin mo raw na ang paring Katoliko ay hindi sugo ng Diyos? Ang tanong ni Dan Masin, ito bang pari ng Roman Catholic Church ay sugo ba ito ng Diyos o hindi? Sabi ko, hindi sugo ng Diyos kung dyan sa topic natin ang pagbabatayan dahil wala namang binanggit na Roman Catholic Church. Wala binanggit. Wala binanggit. Kasi kapag nag-is ako, baka habulin niya saan sa Biblia mababasa na Roman Catholic Church pari ng Diyos. So, ngayon, nagsabi ko, no ako kasi sa topic natin, hindi pinagsasabi at hindi naman natin pinag-uusapan
kung ang pare dyan na sugo ng Diyos ay Roman Catholic Church ba o yung mga pare ng kung sino-sinong pare. Oo. Basta pare, sabi ko basta pare. Oh. Hindi, sabi niya, ito si Abias, ito si Ananias, pare ba ito ng Diyos o hindi? Sabi ko, hindi ko yan sasabihin kung sila ba'y pare ng Diyos. Hindi, dahil hindi pinag-uusapan kung sino-sinong pare. Kaya ang sinasabi ko, pare ng Diyos. Kaya nga sa unang tanong ko, nagtanong ako dahil nag-rebuttal na siya. Dahil puro siya, pinalabas niya na Roman Catholic Church ay hindi pare ng Diyos yan. Kasi, ganyan yung mga rason niya. Yung unang tanong ko, batay doon sa sabi ni Propeta Malakias, Kapitulo 2, versikulo 7, sino ang sugo ng Diyos na makapangyarihan dyan? Binasa niya. Hindi ko naman sinabing babasahin mo. Binasa niya. Pagkabasa niya, sinagot niya ang kategorikal. Ang sugo dito ng Diyos ay yung mga pare. E di sabi ko, moderator, wala na akong ibang tanong. Yan na yung tanong ko. Tapos na yung debate. Kasi hindi na naman namin pinag-uusapan dito kung sino-sino mga pare. Pare ba ng Roman Church, pare ba ni Yabo, pare ba ng Pilipinista? Pagka pare, ayos na ako dyan. Sabi niya, wala na bang ibang tanong? Yun lang. Sabi niya, yun lang. Kasi yun lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Nakaamin. So, na pare ang sugo ng Diyos. Inagamin ka na, sabi mo, yes, dito, bata dito, pare, di wala na, peace ko. Thank you bro, thank you. Thank you. Okay. Yun lang ngayon, ayun. Pero- Ay, teka, tawa. Naputol. Naputol. May kasi nawala. Ayun. Okay, no? Nawala bigla yung ating internet. Kaya ito, nakabalik na tayo ulit. So, yun ha. Maliwanag doon na wala namang sinabi si Eugene Gapo about Roman Catholic. Pero pilit ipinapasok ni Dan Maasin yung Roman Catholic. Ang tawag doon, Dan Maasin, nanonood ka ba? Ang tawag sa ginagawa mo, strawman fallacy. Straight to the point. Yan. Ang tawag sa ginagawa ni Dan Maasin sa debate nila ni Eugene Gapo is strawman fallacy. Ang topic, pare, utos, sugo ba ng Diyos? Nang pinabasa ni Eugene Gapo, Malakias 2.7, binasa ni Dan Maasin, tapos tinanong siya, sino ang sugo dyan? Ayun sa nabasa mo. Sabi niya, pare, wala na ko ibang tanong. Straight to the point. Yun lang naman ang habol ko eh. Yun lang naman ang habol ko eh. Tapos sabi ni Dan Maasin, wala ka ng ibang tanong? Naramdaman ni Dan Maasin na iipit siya doon. Straight to the point. Nakita sa naturang debate ang pagkatalo ni Dan Maasin. Kasi tinanong siya ni Eugene Gapo, ayon dyan sa Malakias 2.7 na binasa mo, binabasa mo, sino ang sugo ng Diyos? Nang sumagot si Dan Maasin na pare, ayun, tapos ng debate talo na siya. Kasi kumontra siya. Yan ha. Kasi kumontra si Dan Maasin sa topic. Sabi ko nga kay Eugene Gapo, ano yan bro? Kakagatin kayo ni Dan Maasin yan bro, non-debatable yan. Sabi naman ni Eugene Gapo, kinagat na nga eh. Kinagat na daw ni Dan Maasin. Kaya ako lubang nagtaka, paano nangyari na kinagat niya, non-debatable yung tema. Sa pagkakita ko doon, si Dan Maasin ang nautakan doon. Sa debating yun, kitang-kita si Dan Maasin ang nautakan doon. Bakit niya kasi, ginigit kasi, ang Roman Catholic, wala naman sa paksa. Yung palang pagsabi ni Eugene Gapo na hindi Roman Catholic, kasi hindi yun ang nasa paksa. Ibig sabihin, walang inaamin si Eugene Gapo. Sabi nga ni Eugene Gapo, di ba, na ang paring Katoliko, sugo ng Diyos, pero hindi yan ang nasa topic kasi. Yan sabi, nagtanong si Dan Maasin. Nagtanong siya na si Abias ba, pare ba? Sabi naman ni
Eugene Gapo, wala naman ako sinasabi dyan bro na abya sa tema. Ang nasa tema pare, sugo ng Diyos ang ayon ka ba doon? Tanong siya, tungkol siya kay Abyas. Ano, ba't ka napunta kay Abyas? Say, ano lang naman yun eh. Kumbaga, sa totoo lang, ang tema, non-debatable talaga ang tema. Yun ang totoo doon. Ang tema, non-debatable. Nakapagtataka lang, ba't kasi kinagat? 3A Media yan, si Dan Masin, kala nyo? Official member ng 3A Media si Dan Masin kumagat sa temang non-debatable. Non-debatable ang tema eh. Non-debatable ang tema. Halimbawa, sasabihin na, patutunayan ko na si Yesu Kristo ay nakaugalian niyang pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabado. Tutol ba kayo doon? Non-debatable yun. Ano ba yan? Non-debatable yan. Pero pag sinabi mo kasi, patutunayan mo na tuwing Sabado nakaugalian ni Kristo ang pumasok sa loob ng simbahan ng Seventh-day Adventist Church, debatable yan. Tutol ako dyan kasi wala pang SDA ng panahong yan. Pag sinabi mo sinagoga, ay hindi debatable yan pag sinabi sinagoga. Hindi debatable yan kasi sinagoga lang talaga ang simbahan ng Judaism. Yung kaharap ko, Seventh-day Adventist, ang kanyang ipinaglalaban, Judaism. Kung gano'n, mag-Judaism ka na lang. Ano ba naman to? Ha? Sabi niya, why pastor nga gisugo, hinuon ay pare, wagi, mabasag yung doon ay pastor gisugo. No. So, doon, kung hindi natin kung hindi ko tinawagan si Eugene Gapo, nagmukhang totoo ang sinasabi Dan Maasin. Pero, mali, si Dan Maasin pala ang nalaglag. Nang sinagot niya ang tanong, ayon dyan sa Malakias 2:7, sino ang sugo ng Diyos? Nang sumagot si Dan Maasin, pare, talo na siya doon, automatic na yun. Tapos sabi ni Eugene Gapo, ayun, wala na ako ibang tanong, sinagot mo na. Sabi ng Dan Maasin, wala ka na ibang tanong? Ano yun? Baka bawi? Pamawi? Yan ito mo nalang bawi ni Moy. Straight to the point. Live on the spot. Yan ito madalag bawi. Kay sinabi na kasi di na madalag bawi ito. Okay, Brother Jando, Alabado, tawagin ni si Public Salvation na nasadning baka ko nakaparehag putok ni Dan Maasin. O, sino yan? Si Public Salvation? O, Public Salvation, tawag ka sa linya natin sa sa cellphone dito ngayon. 0963-533-2807. O, tawag ka bro. Meron tayong ngayon, meron tayong nakapagtataka, naglalagay na nga ako ng cellphone number, di pa rin makatawag. Ha? May cellphone number na nga sa natin, sa ating linya, di pa rin makatawag. Doon sa sinabi ni Maasin na nasunod nila ang 10 utos, bunganga lang nilang sumunod pero ang kanilang gawa malayo. Kung nasunod sana nila, hindi ganyan ang kinikilos nila. Namitik. Tama. Yan sinasabi ko, walang ni isang mang kautusan ang nasunod ng Seventh-day Adventist, kahit sino pa yan. Kahit sino. Kahit sinong Seventh-day Adventist, walang natupad na kautusan. Trying hard sila na sa tingin nila kapag nagawa nilang ika-4 na utos, natupad nilang kautusan, mali. Kasi nilalabag nila yung wag kang magbintang ng kasinungalingan. Araw-araw nila nilalabag yan. Oras-oras, minuto, segundo, nilalabag nilang utos na yan, wag kang magbintang sa iyong kapwa. Tinan mo ito, sabi niya, inamin ni Eugene Gapo ng paring Katoliko hindi sugo ng Diyos. Walang sinabi si Eugene Gapo na ganon, sinungaling ka talagang tao ka. Ang sabi ni Eugene Gapo, ang paring Katoliko sugo ng Diyos, pero ang tema kasi hindi yan about sa paring Katoliko. Ba't kasi kinagat?
Yan ang malaking problema ni Dan Maasin dito. Ba't kasi kinagat? Kung ako si Dan Maasin, hindi ko kakagatin yun kasi non-debatable ang temang yon. Pero siguro naunahan ng yabang kaya kinagat. Okay, so wala na bang ibang ano diyan na wala bang patatawag na protestante ngayon? Nako, nakaano na tayo. Yung mga vlogger ng ng mga SDA, ni isa walang tumatawag. Meron pang isa, sino 'yon? Yung si Tibor. Ha? Meron pa yung isa si Tibor, yung may-ari nung Goodness of God na na YouTube channel. Aba, kung gumawa siya ng ano ba tawag doon? Ng reels na mali daw ako. Download ko muna yun na, wait lang ha. Download ko muna yun kasi pinakita sa akin ni Brad Tata yun eh. Wait lang. Download ko yun tapos pakita ko sa inyo. Sabi ito yun sa ni Brad Tata Rosal ito. Forward ko ito sa kabila sa Jando, yan. Tapos ating i-download dito. Ating i-download dito, no? Okay. Uy, Yan. hala, murag kaila ko ani ba? Ayan, ito, maganda tong iano natin. Ating ipakita. Uy, iyak na si Sainara. Wait lang, saglit lang ito. Patuloy natin kung sinagot ba niya yung ano ko. Oh, wait lang, Sainara, wait lang. Iyak na si Sainara. Uy, hala, murag ka... Ara, to. Ayan, tinan niya. Oh? Uy, hala, murag kaila ko ani ba? Mura mo si Gregor? Si Gregor lagi. Gor, unsa na mo kay ilad na to diha? Sabi niya, Gor, unsa na po kay ilad na to dia? Atong tanawon, kinsay nang ilad ron. Yan, umiyak na si Sainara. Saglit lang, narawit lang. Yung unsa o man ani mo karon? Nga sa 2 Kronikas 3:10, si Solomon naghimog larawan sa kerubin, wa man to sugua. Yan. Sabi ko paano ngayon yan? Sa 2 Kronika 3:10, si Solomon gumawa ng rebulto ng kerubin, hindi naman siya inutusan. Ayan na, hindi naman siya inutusan na gumawa ng rebulto ng kerubin. Kasi yung dating tampo ko dati, si Moises lang daw inutusan, so siya lang ang gumawa. Sabi ko, hindi lang siya gumawa. Si Solomon gumawa rin, pero hindi siya inutusan. Oh, tapos ito yung niribat ni Tiburcio, no? Ito sabi ni Tiburcio. Ayan, pakinggan ninyo mabasa mo na diya, gingo mo na diya. Within the innermost room, the Holy of Holies, Solomon placed 2 sculptured statues of guardian angels and plated them with gold. Naaba kay ebidensya nga sa 2 Kronikas 3, gisugo si Solomon nga maghimog rebultos kerubin? Yan. Meron ka bang ebidensya na sa 2 Kronika 3, inutusan si Solomon na gumawa ng rebulto ng kerubin? Specific yun tinan nyo. Kuha siya suguha diha. Oh, hindi siya inutusan dyan, sabi ko. Yang anong gahimo man siya. Pero bakit siya gumawa? Diha makita nga sayop ang imong pagsabot sa Biblia. Sabi ko, diyan makikita na mali ang unawa mo sa Biblia. Ngayon, sasagutin ito ngayon ni Tiburcio. Sasagutin ito ngayon ni Tiburcio. Pakinggan yung sagot ni Tiburcio. Gregor, paminaw ha, kay sultian di ka. Sabi niya, Gregor, makinig ka, sasabihan kita. Si Haring... Okay? Kundi ang susunod sa'yo, yun ang uutusan ko, ang susunod sa'yo. Tapos, sabi naman niya, ano yung pinangarap ni David? Ang pinangarap ni David, gumawa ng templo ng Panginoon. Templo ng Panginoon ang gusto niyang gawin. Sabi ng Panginoon, tama naman yan.
Pero hindi ikaw ang pagagawin ko niyan. Ng ano? Templo ng Panginoon. Wa ba di kakabasa na, mingon-ingon pa ka nga, magbasa lagi kita sa Biblia, magtuon lagi kita sa Biblia, unya. Kanya, hindi mo nabasa yan. Hindi mo nabasa yan. Huwag mo sabihin hindi mo nabasa yan. Kala ka ba nag-aaral ka ng Biblia? Wa di kakabalo, ana. Hindi mo ba alam yan? Kasi lang, nagkaparehas naman noon mo ni Oscar noon. Pati si Eugene Gapo, tinatawag niyang Oscar. O Tiburcio. Kapag napipikon ka na sa amin, nabibigyan ka na sa amin, huwag kang magalit. Kung galit na galit ka, tawagan mo ako sa live ko, magbalatan tayong dalawa. Straight to the point. Ha? Kung talagang hindi mo na kaya, kasi yung ginagawa kasi ito, karuwagan eh. Nagbabanat lang sa tipong hindi kami magkakasagutan. Ang gusto niya, titira lang siya na titira. Kumbaga, susumbagay pa na, tsampa-tsampa lang ba, hapak, dagan diritso, na ba? Ano kang kuhan? Kang Tiburcio, hapak din, dagan diritso. Ano yan? So, di ko siya yung muharong. Tuloy natin. Kauban mo sa imuhang pare nga si Darwin. Kasi nabot ragid mo ba? Sige ra magpangilad yun. Muna. Oy, wala ko ng ilad. Hindi ako nanloko. Sinabi ko, walang mababasa sa ikalawang Kronika 3 na inutosan si Solomon gumawa ng revolto ng kerubin. May nabasa ba siya? Ha? Ngayon, sinungaling ngayon dito? Ha? Hoy, Tiburcio! Straight to the point. Sino sinungaling ngayon dito? Ikaw talaga, Tibura, sinungaling ka talaga. Tingnan mo talatang binigay. Ikalawang Kronika ba? Anong talatang binigay niya? Unang Hari, 8:17 hanggang 19. Ikalawang Kronika ba yan? Straight to the point. Ikaw kasi ang sinungaling dito. Binabaliktad mo pa ako, titira-tira ka pa dyan. Tira-tira ka pa dyan. Ang sabi ko, walang sinasabi sa ikalawang Kronika 3 na inutosan si Solomon gumawa ng revolto ng kerubin, pero gumawa siya. Sabi kasi nung isa kasi, yung ano yun, sungsok doon sa kamaturan, sabi kasi niya, si Moises lang ang inutusan. Ba't tayo gumagawa? Siya lang naman ang inutusan. Sabi ko, si Solomon gumawa rin, hindi siya inutusan. Gumawa ng revolto ng kerubin. Sabi ni Grigor, Straight to the point. sabi ni Tiburcio, sabi ni Tiburcio, na alias goodness of God kuno daw, Straight to the point. sabi naman ni Tiburcio dito, na nagsinungaling daw ako, kasi ayon sa unang hari, di naman ikalawang Kronika. Straight to the point. At saka ang binasa, my father David had it in his heart to build a temple honoring the name of God, the God of Israel. Tama yung binasa. May sinabi ba dyan? Pati yung kerubin ginawa. Pati ba ang paggawa ng kerubin sa kanya inutos? Ganun ba? Wala. Hindi na lang sana nagrebat kung yung kanya namang rebat naman, windang. Straight to the point. Ito talaga, Tiburcio. Umapayat ka na nga sa kapag sinungaling mo. Straight to the point. Tignan nyo ha. Pastilan, nagkaparehas naman noon. Ito yung isa. Na istorya na siya, ug unsay sugilano niya, na? Ana ba? Ayan ha. Wala naman ko sinabi na si Solomon hindi inutusang gumawa ng templo. Wala akong sinabing ganun. Ano niya? Wala akong sinabi na Solomon ay hindi inutusang gumawa ng templo. Ang sabi ko, hindi siya inutusang gumawa ng kerubin. Pero gumawa siya. Kasi ang dahilan ng sukdanan sa kamatuuran, si Moises lang ang inutusan, bakit daw tayong Katoliko gumagawa? Ang inutosan, si Moises lang naman, sabi niya. Ito sinampol ko. Si Solomon gumawa rin, hindi naman inutosan. Sabi niya, mali daw ako na sa ikalawang Kronika 3, inutosan, hindi siya inutosan na gumawa ng kerubin, nagribat unang hari, wala rin nakalagay doon, inutosan siyang gumawa ng revolto ng kerubin. Wala naman ganun
Yan ang problema dito sa mga Seventh-day Adventist nito. Titira-tira, wala naman sa lugar. Sana, eto si Goodness of God, hinamon ko ito dati. Sabi ko, bro, mag-live dialogo tayo, bro. Ating talakayin yung sinasabi niyong 2,300 days, kung tama ba yan o mali. Daniel 8, talakayin ng Daniel 8, tama ba yan kung tugma ba yan sa paliwanag nyo. Daniel 8, sige, ating pag-aralan yan. Alam nyo, ito si Tiburcio hindi pumayag. Sabi niya, gawa ka na lang ng video mo. Tapos gawa ko ng video ko, doon na lang tayo. Ano to, pataasan ng content? Straight to the point. Kung gusto mo, mag-live ka. Mag-live ka, papasukin kita. Gawin mo na lang yun. Magkakabanatan pa tayo doon. Eh, sa ganito. Ha? Kung susubagay pa ni champa-champa lang ka, hapak, dagan na yun. No? Yan siguro doon ba niya nga nakatalikod ko? Talikod ko na natitira, hapak, dagan na yun. Hindi siya mo hapak, magkatubang ko. Yan si Tiburcio, no? So, tituloy dito ito. Gisend ako ang video sa GD Alabado. Bro, 50k daw reward sa challenge. Ano to? Gisend ako ang video sa GD Alabado. Gisend ko na video sa GD Alabado. Tanaw na to, be. Unsa man ni siya nga kuan? Ito ba yun? Ito yun. Sa mga paring Katoliko, lahat ng mga CFD, lalo na kay Gitgano, Samuel, challenge ko sa inyo. Kung mapapatunayan ninyo na yung rebulto na Kristo ay yung totoo na si Jesus at mababasa kahit isang talata lang sa Biblia o isang bersikulo, magbibigay ako ng 50k. Ulitin ko, kay Gitgano at sa mga CFD ng Katoliko. Bibigyan siya 50k. Kaya mo kayang gawin yan? Kaya mo kayang gawin yan? Naalala ko dati, nung ako'y sabadista pa lang. Ha? Sabi ng pastor namin doon, Pastor Di Kulungon yata yun. Sabi ni Pastor Di Kulungon, magbibigay ako ng 500,000. 500,000 sa sino mang makapagtuturo ng linggo ay tinatawag na araw ng Sabat. Umakyat ako, sabi ko sa kanya, hindi ba ang araw ng Sabat, ano yun, yung Sabat sa Greek is Sabaton? Oh, Sabaton sa Greek yun. Kung may magbigay pa sa iyo ng Sabaton yun, bigay ka ng 500,000, biglang nawala. Oh, biglang nawala. Ito naman, 50k lang. Sabi niya, mababasa sa Biblia, kung makapagpakita tayo, lalaban to. Biblia, di ba ba yan? Yung comics Bible, talaga may picture. Kung mapapatunayan ninyo na yung rebulto na Kristo na inyong sinasamba o inyong Mali! Mali na naman ulit. Yung rebulto ng Kristo, hindi namin sinasamba yun. Wala kaming turong ganyan. Ilan mo pag kami nagdasal, Ama namin na nasa langit ka. Rebulto ba yun? Dito palang palpak na tong si Rene Ledesma eh. Nag-content lang siguro ito para tirayan si Brother Gitgano, dumami yung views niya. Ewan ko na lang sa'yo, Brother Rene. Pag siguro nakapagpakita, at ito nakapagtataka, bakit ang Seventh-day Adventist sa amin kumupya ng itsura?
Oh, yan ang malaking problema ngayon dito ni manager ng radio station. Manager ng radio station. Oh, sige, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya, patutunayan ko na ang itsura ng Kristo na nasa aming mga rebulto ay kamukha ng Kristo ng mga Kristiyano. Ipabot mo sa kanya yan, Brother Jerry Romano. Ihanda niya 50K niya, ha? Hindi siya mamimiloso po. Hindi, kailangan basahin mo dyan sa Biblia na mahaba ang kanyang buhok. Tapos, anong talata na sinasabi, matangos ang kanyang ilong. Baka gaganan na, hindi ganyan. Patutunayan ko na ang itsura ng aming larawan na Kristo ay yun ang itsura ng Kristo ng mga Kristiyano. Huwag niyang babaguhin, ha? Baka pamiluso po yan. Basahin mo dyan sa Biblia. Sang talata dyan na si Kristo ay matangos ang ilong. Nakaganyan siya. Wag! Dapat lalaki sa lalaking usapan. Patutunayan ko, pero wala kaming turo na yung rebulto, yung sinasamba namin, wala kaming turong ganon. Parating mo, Jerry Romano. Tatanggapin ko yung hamon, pero huwag siyang mamiloso po. Sabihin niya, saan sa Biblia mababasa na matangos ang ilong? Saan sa Biblia mababasa na mahaba ang kanyang buhok? Saan sa Biblia mababasa na mahaba ang kanyang damit? Saan sa Biblia mababasa? Walang ganun. Para lang siyang nagsinungaling na magbibigay siya ng 50,000. Dapat magbibigay siya ng 50,000 yung kaya niyang ibigay. Hindi siya pakunwari magbibigay sa isang tanong na imposible naman. Straight to the point. Ipaalam mo yan, Brother Jerry Romano, na mag-usap kami, tatanggapin ko yung hamon, mag-usap kami. Dapat ang talakayan, ang pagpapatunay, gawin sa tamang paraan. Hindi sa paraang pamimiloso po. Tingnan natin kung magbibigay ba ng 50,000 to. Straight to the point. Yan, ipabot mo sa kanya. Tatanggapin ko. Ipabot mo sa kanya. Na manager pala siya ng radio station. Anong radio station niya, Brother Jerry Romano? Face to face, Jude, bro. Ipabutang sa tubangan ng 50K aron di na mata isbog. O, pwede rin. Ito sa sa Bohol. Harap kami sa Bohol. Ilagay sa lamesa yung 50K. Oh. Tapos kontrata tayo, meron tayong notaryo ng abogado. Na kapag nabigay ko yung yung kanyang hamon, dapat mag-usapan talaga. Hindi yung baka pagdating sa harapan, sabihin niya, saang talata sa Biblia na sinasabi, si Kristo matangos ang ilong. Tapos, si Kristo ay medyo maputi. Saan talata yun? Saang talata na si Kristo mahabang buhok? Saang talata na si Kristo ay may balbas? Saang talata na si Kristo ay may bigote? Baka ganyanin niya. Hindi ako nakikipaglukuhan dito. Dapat pag naghamon ka, seryoso ka. Tutunayan ko na ang itsura ng aming larawan na Kristo, yan ang itsura ng Kristo ng mga Kristiyano. May batayan ako. Katunayan nga, kinokopya nga ng Seventh-day Adventist eh. Nakita niyo ba yung Kristo ng Seventh-day Adventist? Yung kanilang mga litrato? Tingnan niyo, kamukha sa Kristo natin. Pero misa lang isang aklat nila, Alpha and Omega, nagtaka ako kasi yung kanilang Kristo kasing laki ng building. Doon ako nagtaka, ano nangyari dito? Ganti naman to. Siguro pag yun ang kinasama ng mga apostol, naku, ang liit-liit ng mga apostol, oh. Yun ang malaking problema dito. Sabihin mo, bro, Jerry Romano, na mag-uusap kami, kontakin niya ako, mag-uusap kami, pag-usapan namin yung paano patutunayan sa tamang paraan. Hindi sa paraan ng kabulastugan. Tamang paraan. Patutunayan ko, yung pera, 50K pa rin, Hindi yung hahamon-hamon, pero yung kanya tanong, imposible naman yun.
Dapat ang mabibigay, posible na maibigay. Hindi yung magbibigay kunwari, pero sa paraan na hindi naman talaga maibibigay. Iba yun. Para bang si ano, si Alvin Sanchez, bro, hamon ng hamon sa CFD, hamon ng hamon sa CFD, bro. Kaya kinontak kita, bro, kasi pupuntahin ka ni Padre Darwin dito sa Bohol. Tapos magdebate tayo face to face kasi naghahamon ka ng CFD. Face to face debate tayo. Kami na bahala sa pamasahe mo. Sabihin, wala kang gagastusin. No? Padalang ka ng pamasahe, back and forth, plus kung may motor ka, gasolina pa, plus accommodation pa, plus snack pa. Ano ang sabi ni Alvin Sanchez? Sige, padala niyo ako ng 50,000. Aba, para lang ito, 50,000 daw. Oh, DYRL bro, radio station. Ano mo sa kanya yan, bro? Na tawagan ako, mag-usap kami, patutunayan ko ng itsura ng aming Kristo ay katulad ng itsura ng Kristo ng mga Kristiyano. Yung mo sa kanya, huwag yung paraang pilosopo na saang talata na si Kristo matangos ang ilong. Saang talata na si Kristo mahaba yung buhok. Saang talata na si Kristo medyo maputi. Saang talata na si Kristo mahaba ang damit. Hindi yung ganun, ha? Hindi yung ganun. Si pilosopo yun, para yatang ayaw niya ibigay, eh. Dapat, kung ibibigay siya, talagang ibibigay niya. Pakikodok ito, sabi mo dito, brother Jerry Romano, kontakin ako. Ayan yung number ko sa screen. Bigay mo sa kanya yan, kontakin niya ako. At usapan namin kung paano ko siya ilalabas sa tamang paraan, hindi sa paraang binurong. Naman sa Bible, likayin niyo ang mga binurong alantugi. Naman sa Bible, likayin niyo ang mga binurong alantugi. Dapat, ang pag-uusapan, hindi sa paraang binurong. Ha? Hindi sa paraang binurong. Patutunayan ko yan sa tamang paraan, hindi sa paraang binurong. Pero kailangan niya ibigay 50,000. Be honest siya. Dapat talaga, matanggap. Via GCash? Sige, GCash. Oh. Via kwarta padala, pwede rin. Basta, maging totoo siya dito, lalaki sa lalaki yung usapan to. Paalam mo sa kanya, bro. Paalam mo sa kanya. Tatanggapin ko yun. Basta, ibigay niya yung 50,000 niya. At patutunayan natin yan sa tamang paraan, hindi sa paraang binurong, ha? Hindi sa paraang binurong. Ulitin ko, hindi sa paraang binurong. Hindi mo ni binurong ni nga mo, ha? Sige, hanggang dito na lang ako. Alas 12 na pala. Time to relax na. Mamayang gabi, try ko mag-live sa sa straight to the point mamayang gabi. So, mag-ready kayo dahil magla-live ako niyan. Nang mamayang hapon, mag-live ako sa straight to the point pa rin siguro kasi may tatawag daw na ito yung tatawag sa akin, pakita ko sa inyo yung itsura ng tatawag sa akin na mamayang hapon. May gusto magipagtalakayan, ito siya. Saan na ba yung niya? Okay, ito siya. Mamayang hapon to, may magipagtalakayan sa akin to. Yan. Siya, mga katalakayan ko mamayang hapon patungkol sa topic na purgatorio, kung biblical ba daw ang purgatorio. O yan ang aming tatalakayan mamayang hapon. Abangan ninyo mga alas 5 o alas 5:30. So, babalik ako mamayang hapon, ipagtalakayan sa akin to. Baka sakali na salubong. Huwag lang niya ako hanapan ng letra por letra. Hindi tama na mag-letra por letra tayo rito dahil sabi nga ni Eliseo Soriano, kung naalala ninyo, sabi ni Eliseo Soriano na huwag yung letra por letra kasi kapag letra por letra, hindi mo makikita yung katotohanan, puro ka ng letra por letra. Tama.
Ate pakita yung sinabi ni El Soriano na about sa letra for letra. Clips ba yung kuya nalagay? Clips yata. Letra for letra. Asan na ba yun? Eto. Ito, pakita ko sa inyo ha. At sana naunawaan mo. Kaya lang, di natin talaga matatapos pag-usapan to. Mahabang Uy. paksa ito. Kasi ang hinahanap mo palagi, mabasa, si Kristo ang tunay na Diyos. Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Yun ang gusto mo mabasa letra por letra eh. Eh, para kung hahanapin ko rin sa'yo, basahin mo, si Manalo ang anghel sa sikatan ng araw. Wala kang mababasa nun. Letra por letra, si Manalo anghel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manalo yung anghel eh. Ayun. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ayan. Ang Biblia may sentido. Ayan. Ang Biblia may konteksto. Ayan. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Ayan. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Ayun, hindi lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa nyo. Dapat ang banggaan mamayang hapon, dapat hindi idadaan lahat sa letra por letra. No? Maganda pag-usapan yun. Kasi pag mambastos ito mamaya, alam nyo na ano mangyayari, putol yung call. Hindi, wala siyang magagawa. Pag pinutol ko yung call niya, wala siyang magagawa rito kasi wala ko pa naman pa sa mga nambabastos. No? So, okay, so hanggang dito na lamang po tayo at kita-kits po tayo ulit mamaya. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the